Bakit sabi nung Hayat, basura na daw ang Kalingap simula nung umalis sila? Ako, Parang baliktad ata. Baka yung pagkalabas nyo, kayo na naging basura. ang ano ninyo, ang reaksyon na ninyo, 'di ba? Yung nasa inyo na. Yung nasa inyo na. Hindi nyo ba kayang reaksyonan yung 'di ba sikat na alam, 'di ba sabi ninyo sikat siya? Hmm? Pinatayan kasi. Alangan naman yung espada niya is ano niya. Kaya niya lang dyan nakalawangin. Ay, magtamsak kayo. 220, 130 lang yung nagtamsak. Palagay ninyo guys, naniniwala ba kayo dyan na biruan lang yun? No? Naniniwala ba kayo na biruan yun guys? Alin, yung sa Bembang, yung nagkwento ng about sa Bembang. Nung balita ko, kakasuhan daw Ngayon, nagbabago ng isip. Totoo ba yan? So, ngayon, dahil nagkakaso na, sasabihin, nagbibiro lang. I don't know guys, nagbe-base na ako dito kay Kapodi. Ngayon pa? No? O, siya pala kay Mami Milichan Mami Milichan, thanks so much sa napakagandang damit. Ang ganda Salamat Mami Milichan, shout out. Kasi hindi ako nanonood doon. Hindi natin alam kung sinabi niya ba doon sa live niya ngayon o kanina o ewan ko kung kailan niya sinabi kasi may kung totoo yun yung sinabi niya sa kinomment niya kay Kuya Gilo. No? Ngayon pa ba? Kalat na yan eh. Ang hirap niya kung totoo man na tinatanggihan na joke lang, huli na. Kasi nung panahon na sinasabi, seryoso mo ka. Tapos may pagbabanta pa na may ilalabas pa sila. So, hindi siya joke. Kasi kung joke yan, hindi ka na magbabanta na may ilalabas ka pa. So, for now, huli na. No? Kung totoo man na tinatanggi, I don't know guys. Nag-react lang tayo kay Ma'am Kafodi. Mapaano niya pa yan? May siniraan na siya eh. Oo. Sirang-sira si Kalingap Edo. No? Sirang-sira siya. Hirap yan guys. Puro issue ang kinakalkal. Kasi yung guys, no? Yung issue na yan, sana naman kung mahina kay dito yung masisira yung pangalan ng isang sponsor kasi minsan eh. Minsan nagtitiwala tayo, yung mga sponsor nagtitiwala sila, pinagkatiwalaan tayo na sabi nila, no? Pero may dapat naman na hindi pwedeng sabihin, no? Kahit man kinento sa'yo, sana hindi na hindi na sana nireaksyonan, nilagay mo pa sa public. Yes, exactly Ma'am Kapodi, no? Dapat mga ganong bagay, totoo man o hindi talaga inilalabas yun, no? Lalo na hindi naman ikaw involved, no? Kasi information ay hindi first hand info. Kumbaga, tinawid lang sa'yo, no? Ibig sabihin, second hand info ka na lang. So, napakadelikado nun, ilalabas mo. So, kumbaga, hindi ka naman involved dun sa pangyari, pero ikaw naglabas. Delikado ka dun. Invading the privacy. Kasi sabihin mo, totoo yun, guys. Hindi dapat yung inilalabas. Kasi may makakasira ka ng tao eh. Ano na yan eh? Cyber na yan eh. Cyber yan, oh. Kung ako lang si Kalingap Edo, ano yan? Ko yan? Sasampahan ko talaga ng kaso yan. Dapat ganun talaga, Ma'am Kapodi, sampahan niya. Kaso tahimik si Papa Eds eh. I don't know. Tahimik siya. I don't know kung may plano sila ni Kuya Bal. No? Sa mali natin, may undergo naman, nag-uusap na sila ni Kuya Bal. Ano? Sirang-sira siya eh. Biruin mo yun. Ang lalaki, so walang mawawala dun. Buti sana kung bago yung issue na yun. Pero hindi, Ma'am Kapodi. Para silang may mawawala. Hindi porket lalaki, walang mawawala. May mawawala pa rin sa lalaki kasi nakakasira ng pagkatao mo yon, no? Kasi normally naisip nila lalaki daw wala mawawala, sa babae lang may mawawala. Both sila. No, lalo na kung public figure ka, may mawawala sa iyo kasi kasiraan mo yon. Pag may napaniwala dun sa kwento na yon, I don't know kung totoo man o hindi, masisira din yung lalaki. Siguro sa babae, mas malaki lang impact, no, pagdating sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas kasi pag babae involved, medyo malaki ang sa babae. Pero
both sa kanila may mawawala. Lalo na kung public figure sila. No? Kahit man sabi, kinento sa'yo, sana hindi na mo na hindi na sana nireaksyonan, nilagay mo pa sa public. Ano na yan eh? Oo, Cyber tama. na yan eh. Oo, cyber yun. Kung ako lang si Kalinga Edo, ano yan? Kasuha mo. Ano ko yan? Kasuha mo. Sasampahan ko talaga ng kaso yan. Solid yan. Napaka-solid yan. Pag sinampa mo ng kaso, napaka-solid yan. Lalo bembang daw. Diba? Silang sira siya eh. Oo. Biruin mo yun. Ang lalaki, so walang mawawala dun. Oo. Ang buti sana kung bago yung issue na yun. Pero hindi. Old issue na po yun. Old issue na pala Old yun? issue na po yun. 2 years ago, 2024 pa yun. 2014 pa yung issue? Ba't binubuhay na halongkat? No? Pero matindi So 2014, matagal na pala. Issue. 2024, sorry po 2024, matagal na. Public. Ano na yan eh? Cyber na yan eh. 2024. Kung ako lang si Kalinga Edo, ano yan? Ano ko yan? Oo. Sasampahan ko talaga ng kaso yan. Oo. Silang-sira siya eh. Oo. Biruin mo yun. Ang lalaki, so walang mawawala dun. Ang buti sana kung bago yung issue na yun. Pero hindi. Old issue na po yun. Oo. Old issue na pala. Old issue na po yun. 2 Old years issue pala ago, yun. 2024 pa yun na issue. Puro na lang kalkal ang ini-issue ninyo. Ini-issue nila. Para lang magka-views. Para lang silang magka-views, guys. Wala na bang bago? Ang ninyo, ang reaksyon na ninyo, 'di ba? Yung nasa inyo na. Yung nasa inyo na. Hindi nyo ba kayang reaksyonan yung 'di ba sikat na 'di ba sabi ninyo sikat siya? No, viral siya. Dapat siya na yung siya na yung reaksyon na ninyo. Hindi puro na lang Kalingap Edo. No? Umaabot Paldo sa views ata pag si Papa Eds puso kayo kasi. Tahimik yung tao, hindi kumikibo, walang ginagawang aksyon, kaya panay pa rin yung paninira ninyo sa kanya. Dahil yun, tama ka doon. Talaga may pag-aabuso. Tahimik si Edu. Tsaka alam nilang di papalag, no? So, talagang gagawin nila yung gusto nilang gawin. Actually, pwede naman nila reaction ng si Papa Eds. Actually, wala naman problema yun Para sa akin kasi nasa YouTube sila. So, anyone can do reaction video. Pero yung para sirain mo, kunin mo yung isang bagay na o isang pangyayari na sa buhay niya na private, ilalabas mo sa madlang tao, mali na yun. No? Pwede mo siyang i-criticize, pero wag naman to the extent, pati pag bebembang pakikialaman mo. Hindi mo na issue yun no? Hindi ka naman involved dun Pero, still, sabi ko nga sa inyo guys, nasa inyo kung paniniwalaan nyo. Kasi sabi ko nga, whether totoo o hindi, wala silang rights na ilabas yun. Di ba? Masyadong maselan. Ngayon, nag-ano na naman ako. Inaano ko na naman si Kalinga Edo. Mamaya, ano na naman ang gagawin ninyo sa akin? No? Kahit naman yung nandun na tayo kung nasaktan si tita sponsor, na sinabihan siya ng may pagnanasa kay Kalinga Edo. How about us? No? Yung nagtatanggol kay Kalinga Edo, 'di ba? 'Di ba? Oo nga si Kapodi nga pero bibintangan din siya Siya yung may gusto kay Edu Kahit nga si Ma'am Lynn, yung isang reactor sa FB, pinagbibintangan siya may gusto kay Edu Di ba? Pag sila, pwede silang mag-akusa. Pero pag silang inakusahan mo, nagagalit. Di ba? Ginawan din tayo ng ganyan. Kasi ugali nila iyan tama. yung side nila. Kung ipagtanggol si Kalingap Edo, anong sasabihin nila? No? May pagnanasa kay Kalingap Edo. Oo, si Kapodi, talagang biktima yan. Team si Kalingap Edo. Oo. No? Mas worse pa yung ginawa nila sa amin. Oo. Saka yung ginawa kay kay Tita Lydia, yung sponsor, ano po yun pwede man din niya patulan yun No, kaya lang, kung may worse pa doon, mas worse si Kapodi, mas matindi ang bashing niyan.
Singapore. Mas worse pa. Oo. Gagawan ka pa ng AI, papayakap pa si Kalinga Edo, pero wala talaga? kaming narinig sa amin. Wala Talaga? kaming ginawang mga aksyon. Tindi, ano? Nandito tayo sa SOCMED no? Ang issue is 2 years ago, buti sana is bago yun. Oh. Baka gusto nyo pa, pakita ko pa yung yung photos. Oh, mali naman. Ang tanong dito, no? Ang tanong dito, Ang tanong. si Kalingap Edo ba ang nagsabi kay tita na may nangyari, na nagbangbangan sila ng babae? Oh! Etong gusto ko malaman, Kapodi. Kasi ang lumalabas kasi, si Edu, yung nagsabi kay sponsor, kay Tita Lydia daw, ayon dun sa base kay Hasa, no? Para lumalabas, si Edu yung nagsabi. Ikaw ba sa iyong kaalaman, sino nagsabi kay Tita Lydia? Si Edu ba yun o ibang tao? Maniniwala ba kayo dun, guys? Sa ninyo, sa pagkakilala ninyo si Kalingap Edo, sa live lang, sa nakikita natin, no? Nasa-sense naman natin yung pag-uugali ni Kalingap Edo, no? Kasi tahimik si Edu eh. Sabi ba niya, kahit kadikit niya yung tao, kahit kadikit niyang sponsor yan, kasi kahit mas matanda, naniniwala ba kayo na sasabihin ni Kalingap Edo na nagbangbangan sila ng babae? Bigla ako napaisip dun Ma'am Kapodi. Kasi si Edu, sabi niya last time sa live niya, hindi siya nagpapahawak sa liig. Ultimo nga daw, kasi daw may mga sponsor gusto siya kausapin, matagal. Pero siya hindi niya ginagawa daw yon. Then sa karakter nga ni Edu, masyadong tahimik para sabihin niya yon. Pero anyway, hindi pa rin natin alam yung totoo, pero may punto din, kay Ma'am Kapodi. No? Naniniwala ba kayo? Gawain ba ng matinong lalaki yan? Na, kahit nga siguro best friend mo, hindi mo masasabi na, nakipagbangbangan ako sa babae. Hindi mo masasabi yun. May punto siya, no? Actually, may punto siya eh. Actually, napapaisip ako. Oo nga, no? Minsan din naman kung ikaw lalaki, hindi mo ikukwento sa ibang tao yun, Kung may binembang ka. Bigla akong napaisip, Paano napakwento si Papa Eds, Pero anyway, may punto naman si, Kapodi. Di mo masasabi yun, kahit ikaw na babae. Sa bagay, Tatanungin ko, si Kalingap Edo ba o kay babae galing yun? Oo nga, napapaisip ako dun, Kasi at the time, kasi dito yung mga bago kasi wala silang kalam-alam eh. Sino ba ang ka-video call ni tita? No? Nakausap niya yung babae eh. Ay, alam mo, napapaisip ako dito. Kumbaga, parang nagigets ko dito. Ito parang hindi daw si Papa Edge yung madalas nakakausap, kundi daw yung babae. I don't know kung sino babae tinutukoy niya. Anyway, tuloy natin. Kaya dyan nagtampo. Doon nag-umpisa ang misunderstanding nila ni Kalingap Edo. Yan ang totoo. So ibig sabihin, ito i-correct niyo po, mali ako So, lumalabas Ma'am Kapodi, hindi si Edo ang possible na nagsabi nito. Okay, kung totoo man to nag-analyze lang po tayo, maaaring mali po ako. So, ang nagigets ko dito, si Edo hindi niya masyado nakakausap doon itong sponsor na to. Pero itong babae daw, ang madalas nakakausap ng sponsor. Ngayon, parang lumalabas, dito daw nagsimula yung tampuhan ng dalawa. Kasi nalaman. No? Ang tanong, sino ba nagsabi? Si lalaki o si babae? So, nag-react lang naman po tayo, Anyway, tuloy natin. Siguro, best friend mo, hindi mo masasabi na, nakipagbangbangan ako sa babae. Hindi mo masasabi yun. Sa bagay, yung tawag namin doon? Sa lalaki kasi, Ma'am Kapodi, mga ganung bagay, hindi mo siya kinukwento ng lalaki yon. No, walang kiss and tell. Tawag doon kiss and tell Hindi mo nga makukwento kasi sekreto yun Sekreto malupit yun Tsaka kaya mo sinisekreto kasi lalo kung mahal mo yung babae, siyempre nakakaya naman, ikukwento mo sa kaibigan mo, sa best friend mo na binembang mo, di mo siya mahal, di ba? So, hindi mo talaga siya makukwento. So, anyway, tuloy natin. Di mo masasabi yun, kahit ikaw na babae. Tatanungin ko, si Kalingap Edo ba o kay babae galing yun? Yun. So, ito na yung tanong. Sa tingin nyo guys, comment kayo kay babae ba? Si babae ba ang nagkwento? O si lalaki? Sa tingin nyo sino?
Kasi may mataas ang chance, kung based dito sa sinasabi ng mga kapodi, mataas ang chance si babae yung nagkwento na may bembang. Pero si Papa S, yung sinasabi ng viewers niya dito, Ma'am Kapodi, hindi daw si Papa S. So, medyo nag-a-analyze lang po tayo ha. Maaaring po mali tayo. Pero yun ang nakukuha ko dito. Anyway, tuloy natin ha. Siguro, best friend mo, hindi mo masasabi na, nakipagbembangan ako sa babae. Hindi mo masasabi yun. Hindi mo masasabi yun. Kahit ikaw na babae. Oo nga, no? Bagay. Tatanungin ko, si Kalingap Edu ba o kay babae? Kay babae galing yun. Oo nga, no? No. Oo. Kasi at the time, kasi dito yung mga bago kasi wala silang kalam-alam eh. Lalo na ako, Ma'am Kapodi, wala akong idea dyan, no? Aamin ako, wala akong idea dyan. Nagkaka-idea lang ako through our video reaction. Ano, tuloy natin. Sino ba ang ka-video call ni tita? No? Nakausap niya yung babae eh. Nakakausap niya yung babae? Kaya dyan nagtampo. Doon nag-umpisa ang misunderstanding nila ni Kalinga Pedo. Yan ang totoo. So, lumalabas, Ma'am Kapodi, hindi si Papa Eds yung nagkwento. So, lumalabas, yung babae ang nagkwento, kaya nagkaroon ng tambuhan. Parang ganon. Tumatahimik lang ako, guys, no? Tumatahimik lang ako. Pero nasobrahan yung pagkadaldalera ng ano na yan, ng babae na yan. Kalat yan sa reels niya. Bimbangan. Kalat sa reels? Grabe, kababaeng. Kalat sa reels? Sinong babae ito? Lalaki yan, no? Lalaki yan. May asawa nga eh, nakipagbembangan sa iba eh. Hindi sinasabi. Binata pa yan, no? Ang tanong, yung ano, just in case, kunwari na lang, kung may relasyon sila ng babae nung at that time, year 2024. 2024 yan, ha? At that time. 2024, so 2 years ago. No? At that time. May relasyon na ba sila ni Beyonce? Ay, putik! Teka. Ano na maganda, no? May relasyon na ba sila? Tanong ko, may relasyon ba? Ito guys, nag-react lang tayo. Grabe to, Umpisa pa lang yan. Ang EDC is tandem yan. Tandem yan. Tanong, may relasyon ba? Tandem, di ba? Kahit nga umalis, di ba? Wala naman yung inamin na inamin na sila, di ba? Wala namang pag-amin actually. Wala namang pag-amin. Sabi ng babae, hindi sila naging di ba? Saka sinasabi din ni Doc Lat, scripted daw yung EDC. Yung lumalabas, sabi niya, di ba? Scripted daw. So, may mga nabanggit niya yun, pagkakaalam ko. Correct nyo guys kung mali po ako. So, pagkakaalam ko, narinig ko sa mga reels na hindi scripted yung EDC, hindi naman daw totoo, parang ganon. Kasi nga directed no? Dinedirect kung ano daw yung kumbaga parang scripted, kahit nga parang sino ba yun? Si Joy daw, di ba? May inaano nila si Joy, scripted yung sinasabi. So, ang dating, yung EDC is scripted, no? So, napapanood lang naman natin yun, no? Anyway, tuloy natin to. Kasama dun. Ang bastos kasi yung bembangan. Oo nga. Diyos ko. Grabe as in. Bakit sabi nung Hayat, basura na daw ang Kalingap simula nung umalis sila? Ako. Parang baliktad ata. Baka yung pagkalabas nyo, kayo na naging basura. Ang bira. Wala pa. Yan. Napakabastos ang bunganga. Bastos talaga. Tapos ngayon sabihin niya, kung totoo man yun, yung nag-comment dun sa live ni Kuya Gilo, na katuwaan lang daw yun. Katuwaan ba yun? May sinira ka na? May sinira ka ng tao? No? Katuwaan pa rin ba yun? Hindi, mali na yun, Ma'am Kapodi. Sabi ko nga again, kung totoo man po, hindi yun, mali pa rin yun. Hindi katuwaan yun. Napakadali, mali po, no, sobra. Ngayon sasabihin mo katuwaan. Ngayon, bakit? Natatakot ka na ba yung gagawin nila? Naku, laking mo, Papa Eds, pag dinamanda mo to, laki ng laban mo. Pero anyway, abangan natin ang susunod na kabanata. Akala mo isisikat ka yan? Yung sabihin mo na, ay, kabagbambangan ng ganon. Putragis na yan. Hindi ka ba
Ouch. Hanggang nga nakipag-iyutan ka nila kay mo? Ginagawid ka? Animal Grabe. ka? Grabe yun, no? Tindi yung Ma'am Kapodi. Tindi. Grabe, as in. Alam mo kung kakasuhan ka niyan, madadamay din si si sponsor yan. O, tsaka yung kung sino, madadamay dito yung sponsor. Kung totoo man to, at mapapatunayan na talagang nagkamali sila. Kasi dadaan pa tayo, guys, ng ng judge. Baka sabihin, judgmental tayo. So, kung mapapatunayan to na may pagkakamali, madadamay dyan yung sponsor. Kasi siya ka nang galing. And then yung sino nagsabi sa sponsor. No? Kung lumalabas, si Papa H yung nagsabi, pero syempre for sure, walang din si Papa H kasi sinabi naman niya yun. Kung totoo man to ito guys, nag-a-analyze lang po tayo, baka mapagkamalan nyo. So kung si Papa H ang nagsabi, no, pero sabi nga ni imposible si Edu yun no, hindi siya naniniwala. Kung si Papa H man ang nagsabi, labas si Papa H kasi sa kanya lang kinuwento. Pero bakit niya inilabas? Ngayon naman, kung ang yung babae yung nagsabi sa kanya, no, paano kung babae yung nagsabi si Sir Merzano? Kung yung babae yung nagsabi sa kanya, maaari din na madamay siya. Bakit ka mo? Kasi, kumbaga, ba't mo sinabi yon? Tapos, ang makikita kasi titignan dito yung intention Bakit para tila, dinadamay yung si Edu? Kumbaga, si Edu yung pinapasama. Okay sana, kasi kita nyo naman, ang binabanggit nila Hasa, no? Yung bembang-bembang na yan, si Edu yung tinitira nila. So, makikita mo yung intention na kumbaga, aalamin bakit kung si babae man ang nagsabi nun, bakit niya sinabi? So, titignan nyo kung intention, ba't mo sinabi? Para siraan ba yung lalaki? Tapos ikaw hindi ka damay? So, meron yung pwedeng makitaan nyo. Kasi si Edu man nagsabi, hindi siya madadamay kasi pinagkwentuhan niya lang naman sarili niya. Kumbaga, dinawit niya yung sarili niya. Dahil sa sponsor. Ang problema yung sponsor daw, kinuwento at nalaman nga ni Hase. Sino ba magkukwento doon? No, so maraming possible dito na may madadamay. Pero in short, may madadamay dito. Pero hindi po tayo abogado. Maaaring mali po tayo Anyway, tuloy natin. No? Is private na yan kasi Oh, private yan. Pero alam mo na himagaan ako kung sino yung nagsabi. Either si Papa Eds o yung babae. Napapaisip ako bigla doon. Lahat na lang. Grabe kayo kung just sabi ko na nga, may asawa, kahit, alam mo yan, open-minded tayo, alam mo yan, nasa abroad ka. No? Kahit nga may maasawa nga sa ibang abroad, ginagawa yan Ito naman, may punto naman. Yung binata pa kaya, anong silbi ng ng bataan niya? Anong silbi ng niya? Espada niya? Tutok? Kung hindi niya gagamitin. Diyos ko, binata yan. 30 years old. Oo, tsaka kalakasan, ganyan edad, kalakasan yan. Walang asawa yan, walang girlfriend. Anhin niya yung yung espada niya. Kung hindi niya gagamitin, hindi naglate. Lalabas niya, sago na, sago. Buo-buo nilalabas, mga kapodi. Ay, nandito ang mga basher. Gumagamit sila ng Ninja account. Mayroon ng dito guys, ang dami na, pumasok na ang mga Oy, mga bubuyog. Kahit ano pang sabihin niyo sa akin, immune na ako dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Kahit anong sabihin niyo sa akin. Asar-talo kasi kayo guys no? Nandito na din si pangit na Annabel, nandito, dambuhala. Pero mas dambuhala yung katawan niya kaysa sa akin. Na? Ang pangit. Si Ma'am Kapodi, chubby yan, pero hindi niya ganun kadambuhala, hindi Chubby lang siya, pero hindi siya ganun kalaki si Ma'am Kapodi. Sa personal Alam niyo guys, nagbabody shaming sila sa akin. Pero yung tignan mo yung mga profile nila, Diyos ko, ang lalaking mga tao, tapos yung mga itsura nila parang multo. No? Parang multo. Kala nila sosyalin ang mga pagmumukha nila. Agraraman daw, baod dan tumo lang nga pada. Ilocana. Hindi ko maintindihan yan. Biruan kasi, sabi ni Kuya Val. Sobra. May kalalagyan.
Alam niyo guys, no, may ano naman dyan eh. Kung content by content. Pero wag naman yung masyadong below the belt na yun eh. Sinisiraan nyo yung, yung tao kasi. Kumbaga, parang walang personalan, di ba? Walang personalan. Kung i-content nyo si Eds, wala tayong magagawa. Nasa YouTube kayo eh. Lahat naman tayo nakiki-YouTube lang eh. Pero kasi kami, nasa Kalingap kami. So, we follow the rules of Kalingap. Pero kung labas ka ng Kalingap, anyone, pwede ka mag-react na. Mag-topic ka. Pero wag naman to the extent na parang personalan. Mali naman yun. Tsaka balahuraan, di ba? Ang pangit kasi yun guys, no? Kahit sabihin ninyo na grabe na yung paninirahan ninyo sa kanya, si Kalingap Edu. Grabe talaga. Pinatayan kasi. Alangan naman yung espada niya is ano niya. Kaya niya lang dyan nakalawangin. Ay, magtamsak kayo. 220, 130 lang yung nagtamsak. Bira si Ma'am Kapatid. Sis Jay Alsong da ibirog dati kumayo kanya. Ayan, guys, ano nyo to, i-translate nyo. Hindi po ako nakakaintindi. Pinatayan kasi. Alangan naman yung espada niya is ano niya. Kaya niya lang dyan nakalawangin. Ay, magtamsak kayo. 220, 130 lang yung nagtamsak. Sis Jay Alsong da ibirog dati kumayo kanya nga bato. Ay, galit yun. Isang lola sa akin na mag-comment ako sa Karaba. Sabi ni Rosalie. Alam niyo guys, huwag niyo nang pansinin ang mga basher, no? Ang mga basher, yung mga basher, yung nagsasabing na may gusto tayo kay Kalingap Edo, sinasabi nila tayong pangit. Paras kayo ni Ma'am, ni Ma'am Lynn. Tapos yung mga yan, pag sinagot mo, sasabihin sa'yo, ikaw pa babalik, ikaw pa yung parang nangyari na, ikaw pa yung nalalait. Sinasabi nila tayong mataba, sinasabi tayong baboy. Ano lang, kinukwento nila yung sarili nila, guys. Kasi yun ang itsura nila, guys, eh. Yun ang itsura nila. Yung sinasabi nilang ganyan, kasi kinikwento nila yung sarili nila, guys, eh. Totoo yun. Alam natin yung sarili natin na walang katotohanan. Mamili siyan, shoutout ha. Salamat sa t-shirt. Yan, same kami ni Kafodio. Yun. Ang totoo lang doon is healthy lang tayo. Ganun lang po yun. Healthy lang tayo. Di nawala yung mga basher natin, mga bubuyog. Pag alis ng Pinas, may asawa, pagdating sa abroad, naging single na. Ay, tama ka, Ma'am Mary Mix TV, marami yan. Marami. Marami yun. Yung single ka, umalis ka, married ka sa Pilipinas, pagdating mo sa ibang bansa, is single ka. Marami po yan. Is open-minded tayo ngayon, guys. Gumagawa ng kalokohan yan, guys. Kaya nga ako, pani-YouTube na lang ako. Baka mamaya saka mapadpad, di ba? Kasi ibig sabihin lang, may maraming tukso lalo sa abroad. Nangyari naman yan sa abroad. Daming tukso. Minded tayo. Mostly pa sis, nasa Pinas lahat. Ay, oo. Ano lang talaga sila. Alam niyo guys, kung nasa SOCMED kayo, wag masyadong mga iba kasi ang tapang-tapang nilang mangbalahura, ang tapang-tapang nilang makipagsagutan sa SOCMED. Pero pag balikan mo sila na yung biktima. Hindi po maganda yun. Maging Alam mo, totoo, no? Pag sinagot mo sabihin kumbaga, pag ikaw inatake ka, okay lang sa kanila. Pero pag inatake mo sila, ano lalabas? Sila na yung kawawa, sila yung inaapi mo. Kayo, lumaban kayo ng patas. No? Huwag kayong masyadong magdakdak, lumaban sa SOCMED. Kung ayaw yung balikan din kayo. Ganun lang po yun. Tama naman. Hetim Hoy, puro content ni S hindi makamove on ni Kalingap Edo. Paano kasi gwapo binata natin? Oo, gwapo kasi si Kalingap Papa is gwapo talaga yun. Edo. Tsaka sabi ko nga, may nagtanong sa akin kung ilalab din daw si Edo, i-react. Re-react ko si Edo, malakas si Edo. Malakas yung appeal niya sa tao. Ay, hindi sila makamove on. Hindi, ganito na lang. Kung hindi nila po i-content kasi si Kalingap Edo,
Wala silang views. Wala. Kaya gusto Walang views pag si Edo may views sa kanila. Kasi galit sila, galit yung mga followers nila kay Edo. Of course, gigil na gigil yung mga yon. Siyempre yun yung topic nila si Edo. nila, gustong-gusto nila si Kalingap Edo kasi may views sila, guys. Oo, Ganun may lang views po sila. yun. Tama naman. May views. Ganun lang po yun. Kahit makapanira na sila ng kapwa. No? Tapos sabihin nila ngayon, na-reaksyon na ng marami. Naririnig na nila na may kaso na yan. Matibay talaga yun. Matibay talaga yung ebidensya na yan. Hmm? Matibay talaga na ebidensya yan. O ngayon sabihin niya, katuwaan lang nila ng sponsor. What the heck? Kung sinabi man yan, nakakatawa kayo. Huli na ang lahat. Hindi mga bata, alam mo, hindi mga bata ang nanonood. No? May edad na. Hindi bata ang nanonood. May mga na yan. Yung mga edad na. Ko, amo nga may alis na ripos-pos tiyag buy-buya. So anyway guys, mabilis ang reaction video lang to. So ano comment nyo guys dito sa ni Ma'am Kapodi? Pero nagugulat lang ako, no? Ang tumatak sa akin dito, naiwan tanong, sino ang nagsabi? Si Edo ba o yung babae? Actually, sabi ko nga again, no, nasa inyo po kung sino paniniwalaan nyo. Pero kasi sinasabi kasi nila na parang si lalaki yung nagkwento. Pero ngayon nagkaroon ng twist. Ang lumalabas naman kay Ma'am Kapodi, based kay Ma'am Kapodi, kung mali po, i-correct nyo ko, lumalabas, etong babae yung nagkwento about dito sa Bembangan. Pero kasi, ang tanong ko, bakit kiniwento to? Ano yung intention? Di ba? Recently, nagsasetla sila hasa, binabanatan nila si Edo at nakaagulat pa, may ilalabas pa daw sila. So, ibig sabihin, na ibang tao yung nagkwento. Kasi kung si Edo magkukwento nun, kumbaga ikaw, lalaki, ikukwento mo ba lahat para sirain yung sarili mo? Di ba nakakaduda? Pero yung sinasabi nila na may ilalabas pa daw sila, nakakaduda na, no? Talagang paninira to kay Papa Eds. At na kay Papa Eds na talaga kung kakasuhan niya to. Pero kung kakasuhan niya to guys, ang laki ng laban ni Papa Eds. Yun lang masasabi ko. Pero let's see, abang tayo kung may mangyari bang kasuhan o wala. So anyway, please comment down below and thank you ulit po kala Ma'am Kapodi, no, kala Ma'am Abby, kala Ma'am Janice, kala Ma'am Millie Chance. Thanks so much. Siyempre sa lahat ng mga taga Singapore, yung mga EDC Singapore, shoutout po sa inyo. Anyway, see you on my next video reaction. Paalam, bye-bye.